Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare tulad ng aking laging inuulit-ulit na hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinapakinggan o atin lamang pinag-aaralan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Alam niyo po kung bakit ang iba ay parang walang nagmamanifest sa Word of God? Because they do not believe the Word of God, brethren in Christ. Let us read here in Philippians chapter 3, verse 21, Tagalog ang Biblia, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. And in Good News Bible, Philippians 3:21, He will change our weak mortal bodies and make them like His own glorious body, using that power by which He is able to bring all things under His rule. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Philippians is no other than Apostle Paul himself, and Apostle Paul known as a man of revelation dahil sa mga kayamanan at kadakilaan ng mga kapahayagan ng Diyos sa kaniya. And Apostle Paul wrote almost 1/3 of the New Testament books, and his epistles and letters known as Pauline epistles, some of them pastoral epistles, prison epistles, and general epistles, brethren in Christ. And here, ito nga po ang kanyang letter or epistle sa mga mananampalataya sa Pilipos or sa mga iglesia na nasa Pilipos, brethren in Christ. At ang sabi po ni Apostle Paul na siyang which refer to our Lord Jesus Christ na magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ang pagkasabi kanina, mga kapatid, sa good news ay yung weak and mortal bodies. Magbabago ng ating katawan, which refers sa katawang lupa natin. Kasi itong katawan natin ay nabubulok po ito, namamatay po ito, nanghihina ito, nanglulupay-pay ito. So sabi ng Bible, mga kapatid, at ang sabi ni Paul, upang maging katulad ng katawan ng ating Panginoon Kristo na mayroon pong kaluwalhatian. Dahil ang gumagawa nito mga kapatid ay ang kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoon Kristo when He died on the cross. At itong kapangyarihan na ito ang siyang nananahan sa atin. At ito mga kapatid ay gumagawa sa pamamagitan natin. And this power and authority, ang wika po ng good news mga kapatid ay which is able to bring all things under His rule. Kumbaga, ang lahat nga po ay mapapasuko. Ito pa kayang ating mga katawan ang hindi mabago ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kasi ang intention talaga ng Lord sa humanity ay mabuhay tayo magpakailanman. Kaya lang, ang nangyari nung mag-fall si Adam ay hindi na po naranasan ng sangkatauhan ang mabuhay magpakailanman. Subalit through our Lord Jesus Christ, para ma-execute ang kanyang plano sa sangkatauhan, He died on the cross para i-redeem ho tayo, ipanumbalik tayo sa original state which we were created in God's image and likeness, and we were created holy and righteous, brethren in Christ. And now, ito po ang purpose kung bakit tayo i-resurrect ng ating Panginoon, dahil gusto niya na ang lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay mabuhay magpakailanman.
Kaya mga kapatid, itong ating buhay dito sa lupa, ito po ay temporary lang. Bakit masyado nating pinag-uukulan ng panahon? Bakit natin lalo natin binibigyan ng importansya sa ating mga buhay? Kasi alam nyo po, why people ay lalong nagpupunyagi sa buhay? Kasi talagang gusto nilang mabuhay dito sa lupa. Again, ang ating buhay dito sa lupa ay temporal lang. Kaya nga sabi ni Pablo, i-focus natin ang ating mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita, which refer sa makalangit na mga bagay. Kasi lahat ng mga visible, brethren in Christ na bagay, lahat ng mga tangible na bagay are all temporal. Kaya temporary lang. Bakit masyado tayong nag-aaksaya ng panahon, nagsasayang ng panahon, naglalaan ng panahon, nag-uukol ng panahon sa buhay na ito, mga kapatid, na we're just strangers of this world. Kaya mga kapatid, again, the very purpose of God for us, para tayong mabuhay magpakailanman, kaya para po maranasan natin ito, He needs na tayo ay baguhin ang ating weak mortal bodies into immortal bodies so that we will live forever, brethren in Christ. That's why our today's message entitled, Jesus will transform us to be like Him. This is a good news, brethren in Christ, kasi tayo ay babaguhin, itra-transform, i-change, brethren in Christ, to be like Jesus. Hindi to be like Jesus as God, kundi to be like Jesus as perfect, holy, and righteous brethren in Christ. Kaya nga, kailangan natin ito i-transform. Kumbaga, para maisuot ang bagong damit, kailangan natin hubarin ang lumang damit, mga kapatid. Kaya, ganun lang po kasimple. This is a good news to every one of us who believes in the Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi ito po ay hindi optional, kundi ito po ay declarative na tayo ay babaguhin, mga kapatid, tulad sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ating pong nare-recall na while we are here on earth, we can live like Jesus kasi as He is, so are we in this world. And even sa after that, mga kapatid, we will also be like Jesus. Bakit? Kasi yung ating katawan ay ire-resurrect nga po, ang ating katawan ay babaguhin nga po tulad ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. That's why our today's promises, we will acronym the word hiring, H-I-R-I-N-G, brethren in Christ. At ito po ang uri ng katawan na kapag tayo ay binuhay na maguli, sakaling tayo ay umuwi na kay Lord bago po ang tinatawag nating pagdagit o rapture, we will be resurrected. Pero kung tayo ay madatnan ng Panginoon na buhay pa physically, brethren in Christ, we will also be automatically changed into heavenly body. At ito ang uri ng katawan, mga kapatid, na ipagkakalob ng Diyos sa atin once na tayo ay transform, once na tayo ay binago ng Panginoon. First point, He will change the mortal body into a heavenly body. Kaya mga kapatid, kung itong plano ng Diyos sa atin ay makalangit na katawan, of course, kailangan palitan itong ating makalupang katawan. Kasi hindi pwede na ang ating lupang katawan ay aakyat sa langit, kundi kailangan itong lupang katawan ay palitan ng makalangit na katawan so that we can go up to heaven, brethren in Christ. At alam naman po natin, pag sinasabing makalangit na katawan, ay naandyan na po yung tinatawag po nating righteous and holy. Dahil sa langit, walang kasalanan, walang bahid ng karumihan, at walang makikita tayong kalikuan, mga kapatid. And second point, He will change the mortal body into immortal
body. Pag sinasabing immortal body, mga kapatid, ay wala ng kamatayan. Hindi na tayo mamamatay. Kasi actually, nowadays, ang kinakatakutan ng lahat ng tao, halos mga kapatid, ay kamatayang physical. Because they are not prepared for it. Or either they don't want to die yet. Kaya ito po ang kinakatakutan ng tao, na kung ano pa ang kinakatakutan ng tao, ang siyang wala pang lunas. Maging ang mga dalubhasa sa medisina ay wala pang na-discover na anti-death brethren in Christ na gamot. At maging ang ating mga doctors ay talagang aminado na ang Diyos ay, ang kamatayan ay hindi po mapipigilan. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga, ang cause minsan ng death is sin, at inacronym ko po yung sin, mga kapatid, is I-N. At ang sabi ko, S stands that death is sure. Ito po ay regardless kung mayaman tayo o mahirap tayo, may pinag-aralan tayo o wala tayong pinag-aralan, everyone will die. At ito po mga kapatid, itong death is sure. And I stands for incurable, mga kapatid. Death is incurable. Why? Because again, wala pa hong gamot na discover na pwedeng labanan ang kamatayan, at wala pa hong doktor ang nakapagpagaling sa kamatayan, mga kapatid. So, this is incurable. And last, and brethren in Christ, that is non-negotiable. Na once na tayo ay naka-appoint ng mamatay, whether we like it or not, whether we are prepared or not, mga kapatid, talagang darating ang kamatayan because death is non-negotiable. Gayunpaman mga kapatid, itong ating katawan, why we experience physical death is kasi mortal body, may mortal body tayo. Pero kapag naranasan natin, mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli o yung pagbabago ng Diyos sa ating katawan, itong ating katawang may kamatayan ay papalitan ng katawang walang kamatayan. So magiging immortal tayo, mga kapatid. Wala na tayong katatakutan na kamatayan because ay napagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Third point, He will change the mortal body into resurrected body. Kaya nga sinabi ni Pablo na si Jesus Christ ay first fruit because among dead people, si Jesus lang po ang nag-resurrect bodily na katawan na makalangit, mga kapatid. Kasi may mga instances sa Bible na maging in the Old Testament may mga patay na nabuhay but they died again. Maging sa New Testament, they were resurrected from the dead, then namatay sila uli. Pero si Jesus, mga kapatid, siya lang ang natatanging namatay, binuhay na maguli at hindi na namatay pang muli. And He is now living forever, brethren in Christ. Kaya tinatawag siyang first fruit kasi tayo nga po ang kasunod dahil tayo rin ay babaguhin tulad ng ating Panginoon. So we will be having our resurrected body. And fourth point, He will change the mortal body into an incorruptible body. Hindi na po nabubulok. Actually, mga kapatid, excuse me, sa may mga diabetes, kapag may diabetes ang isang tao ay may mga komplikasyon yan. At of course, brethren in Christ, kapag worse na po yung dialysis, halos nabubulok na po yung tinatawag na yung paa. Commonly, paa po. Kaya marami pong may mga diabetes, brethren in Christ, na wala ng paa o pinutol na ang paa kasi nabubulok. Yun po ang sinasabi ng Bible na itong mortal body natin, ito ay nabubulok, mga kapatid. Ito po ay sabihin natin na nadideform at sa Tagalog nga, mga kapatid, na worse ay kapag ka namatay, ito po ay naaagnas.
Kumbaga, itong ating katawan ay we cannot say na this is forever kasi corruptible po ito, mga kapatid, na bubulok, na mga kapatid. But kapag pinalitan ng Diyos ang ating lupang katawan, papalitan niya ito ng incorruptible body. Kailanman wala na tayong kabulukan, mga kapatid. Kaya pag sinasabing wala nang kabulukan, healthy tayo, strong tayo, brethren in Christ, at wala na tayong mga nararamdaman na sakit. Kasi nalaala ko tuloy na minsan sinasabi ng karamihan, mga kapatid, life begins at 40. Sabi nila, life begins at 40. Parang ang buhay pag nag-40 ka, doon pa lang nagsisimula. Pero as I studied and I discovered, brethren in Christ, na kapag ka nag-40 ka na pala, dyan nagsisimula na yung mga sakit, mga kapatid. Yung pala ang parang sinasabi nilang life begins at 40. Kasi ages 1 year old to 39 or 30 something, medyo okay pa yung ating katawan. Pero pag pumasok na tayo ng 40, lalo na kapag ka nag-senior citizen, ang dami na po natin mga nararamdaman sa katawan, mga kapatid. Bakit? Kasi, again, mayroon pa tayong tinatawag na corruptible body. Pero once na tayo ay baguhin, mga kapatid, and we will be like Jesus, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang mga nararamdaman tayo doon, mga kapatid. Well and good tayo, healthy at strong tayo, mga kapatid in heaven. Di ba maganda? Bakit tayo magtitiis dito sa lupa at gugustuhin natin mabuhay dito sa lupa na punong-puno ng sakit, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng hinagpis? Masarap, mga kapatid, ang magkaroon ng katawan na healthy and strong, brethren in Christ. And of course, fifth point, He will change the mortal body into a new and perfect body. Actually, mga kapatid, tayo ay may mga imperfectness at alam naman po natin yan. Yung mga imperfectness natin, kaya nga natutuwa ako, minsan, how do we define beautiful? Minsan ng iba, sasabi nila, it is in the eye of the beholder, so on and so forth. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kahit sino po ang pinakamagandang tao sa buong mundo, still mayroon po yan tinatawag na imperfectness. Mayroon pa rin po yan kapulaan sa katawan. At bakit tayo mayroon po mga imperfectness sa ating katawan? Kasi mayroon pa tayong mortal body, brethren in Christ. Kaya papalitan ito ng Panginoon. At kapag pinalitan ito ng Panginoon, magkakaroon tayo ng bagong katawan. At itong bagong katawan ay perfect na katawan, mga kapatid. May nagtanong nga sa akin, Pastor, mayroon pa po bang pag-asa ang maitim? Sabi ko, mayroon. Mayroon pa po bang pag-asa ang pangit? Sabi ko, mayroon. Bakit po? Kasi kapag tayo ay binuhay na maguli, magiging perfect tayo. Mga kapatid, ang may mga imperfectness, ang may mga kapulaan, mga kapatid, ay magiging perfect siya. Kumbaga, kung ibabalik tayo ng Diyos doon sa kanyang talagang imahe at saka yung likeness, brethren in Christ. Kaya magiging gwapo at maganda tayong lahat sa piling ng ating Panginoon. Wala na pong may kapansanan kasi pagka i-resurrect yan, hindi na po yan may kapansanan. Wala na pong may sakit. Kapag i-resurrect yan, wala nang sakit, mga kapatid. At kung sabihin natin kapag i-resurrect ng Lord ang isang tao na maraming imperfectness sa buhay, mga kapatid, magiging perfect. At isa pa ho, dagdag mga kapatid, na ang sabi ng iba, paano ang bata pag namatay, pag biduhay na magulibo siya ay bata? Hindi. We will be like all Jesus. Kung si Jesus ay sa Bible times, pag sinasabing mga kapatid, matured man ay between 21 year old o 30 years old,
brethren in Christ, ganun po ang halos magiging edad ng lahat. Yung mga matanda ay babalik sa ganung edad, ang mga bata ay aabot sa ganung edad. So we will equally perfect, brethren in Christ, and heaven sa ating bagong katawan. And of course, last point, 6 point, He will change the mortal body into a glorious body. Yun ang binanggit kanina, na tayo ay magkakaroon ng maluwalhating katawan tulad ng ating Panginoon, mga kapatid. Pag sinabing maluwalhating katawan, full of God's presence, full of God's power, full of God's spirit, so on and so forth. So, we will be having a glorious body, maluwalhating katawan. Kaya, we will be glorified like Jesus. And yan po yung ating awaited moment, brethren in Christ, na sa pagbabalik ng Panginoon, we will experience ng tinatawag natin glorious body tulad ng ating Panginoon. To sum up of our today's message, which entitled, Jesus will transform us to be like Him. And our today's promises, we acronym the word hiring, H-I-R-I-N-G. And first point, He will change the mortal body into a heavenly body. Second point, He will change the mortal body into an immortal body. And third point, He will change the mortal body into a resurrected body. Fourth point, He will change the mortal body into an incorruptible body. Fifth point, He will change the mortal body into a new and perfect body. And sixth point, last point, He will change the mortal body into a glorious body. And these are the acronym of the word hiring: heavenly body, immortal body, resurrected body, incorruptible body, new and perfect body, and glorious body, brethren in Christ. Kaya, pag naranasan natin ito, mga kapatid, we will be like Jesus. No pain, no sickness, no sorrows, no struggles, so on and so forth, brethren in Christ. Kaya, sinasabi nga po ng Revelations 21:4, papahirin niya ng mga luha sa ating mga mata, wala nang kamatayan, wala nang pagdalamhati, wala nang kalungkutan, wala na po lahat ng ating nararanasan dito sa mundo. Kaya 'di ba, sinabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Bakit? Kasi masarap ang makapiling ng Panginoon. Gayunpaman, hindi pa natin kailangan munang umuwi agad kay Lord. Bakit? Marami pa ho tayong dapat gawin sa ubasan ng ating Panginoon. Kumbaga, pinag-aaralan lamang natin kung anong uring katawan mayroon tayo kapag tayo ay binuhay na maguli. Our today's grace, ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa upang mabago ang ating buhay at pamumuhay. Siya rin ang magbabago ng ating lupang katawan tungo sa makalangit na katawan sa muling pagkabuhay. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa upang mabago ang ating buhay at pamumuhay. Siya rin ang magbabago ng ating lupang katawan tungo sa makalangit na katawan sa muling pagkabuhay. To God be all the glory. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong katapatan, kadakilaan, kabutihan. Thank you, Lord, for protecting us because you always covered us with your precious blood. Salamat dahil sa tuwing kami gigising bawat umaga, taglay namin ang kalakasan at kalusugan ng aming katawan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you din, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo kailanman pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you because you've already blessed ng buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And thank you, Lord, because you made us vessels and channels of blessings to everyone. Dahil nais mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami lagi sa marami. That's why, Lord, today,
ay minsan pa kami magiging blessings sa aming mga pamilya, magiging blessing sa aming iglesia na kinabibilangan, magiging blessing sa komunidad na aming tinitirahan, at magiging pagpapala kami sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala kami, Panginoon, sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. At sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood, whenever they have prayers, Lord, may pangako po kayo na aming pinanghahawakan na ang wika mo, Lord. Ano man ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan na inyo pong ipinagkakaloob, iyong pong ipagkakaloob sa amin. That's why, Lord, this morning, hinihiling namin sa Ama, sa iyong pangalan, na kung may nangangailangan ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your provision on whatever, Lord, they're praying for. I declare, decree, in Jesus' name, that everything will be granted. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ikaw po ang magpala patuloy sa aming mga buhay. Ikaw po ang magbiyaya patuloy sa aming mga buhay. Thank you for your promise, Lord, na sa muli mong pagbabalik, kami ay bubuhayin mong maguli at bibigyan mo kami ng makalangit na katawan at babaguhin mo, Lord, yung aming lupang katawan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And truly, God, na tulad ng sinabi ni Pablo, for us to live is Christ, and for us to die is gain, because we will see you face to face, and we will live with you in heaven forever. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.